sa isang investigative journalism report ng Rappler. Ito yung kanilang balita sa Rappler. Duterte got licenses for over 300 guns 2 weeks before his term ended. Matindi, ano, mga kabunyog. 2 weeks bago natapos yung kanyang termino noong June 2022. 2 weeks before natapos yung term niya, nagpalisensya. Nagpalisensya si Duterte ng, kung gusto nyo ng eksaktong bilang, 358 na baril. 358 na baril. Yan po, matindi, ano? Ngayon, sasabihin na naman niya ng mga makamarcos at makaduterte, hoy, insurrector, Rappler naman palang source nyo. Kahit naman Rappler ang source ko, hindi naman magsusulat yung mga writers at columnist ng Rapplers nang hindi sila nagbe-verify. Sa katunayan, binasa ko nga yung article na yan, medyo mahaba nga lang. Ang sabi ng Rappler, tinawagan daw nila si Bongo, tinawagan daw nila si Media Aldia, tinawagan din daw nila si Duterte. Kinukontak nila para makuha yung ano nila, yung reactions tungkol diyan. Kasi ganun talaga dapat ang tamang journalism eh. Bago mo ilalabas yung balita or yung article mo, kukunin mo muna yung side nung subject mo. Yun ang hindi ginawa nila Celes at saka Badoy kasi nga hindi naman sila totoong journalists eh. Ito, mga totoong journalist itong sumusulat sa Rappler. Kaya, bago nila sinulat yung article na yan, nabasa ko doon, ano daw nila? Hinihingan sana nila ng comment, si Duterte mismo, si Bongo, si Media Aldia, lahat daw kinontak nila. May proof sila na kinontak nila ang mga ito. Hinihingan nila ng reaksyon. Wala naman daw feedback. At saka, yung totoo ba na mayroong lisensya yung mga baril ni Duterte, 358 na baril, confirmed, sabi nila. Kasi kinonfirm nila, binerify nila doon sa Firearms and Explosives Office. Yung Firearms and Explosives Office, yan yung opisina ng PNP na nag-i-issue ng mga lisensya sa mga baril. Kaya doon, na-verify nila na totoo nga, sa records ng FEO, Firearms and Explosives Office, ng PNP, confirmed at verified na mayroon ngang 358 na lisensyadong baril kay Duterte. So ang tanong, anong gagawin dyan sa 358 na baril? Ano yan? Armory na yan. Armory na yan. Mga kabunyog. Hi kay Joe Partosa. Salamat sa pag-send ng stars, Joe. Di ba, mga kabunyog? Armory na yan eh. At saka, tandaan nyo, ang mga baril na yan, hindi pistol. Alam nyo, mga kabunyog, ang baril, dalawang klase. Kapag yung mga maiiksing baril, yung mga 45, revolver, yung mga 9mm na mga Glock, yung mga Glock, yung Beretta, yung mga ganyang brand na mga pistol ang tawag doon. Pistula. Kaya yung mga caliber 45, yung caliber 38 na revolver, yung Beretta, yung ano pa bang mga brand ng baril? Yung mga baril na mga maiiksi, short firearms, pistol yon. Pero ang nakapirmi, ang mayroong lisensyang baril ni Duterte, mga kabunyog, 73 doon ay AK-47. 73 ay AK-47. Imagine niyo kung AK-47. Alam naman natin yung AK-47, yan yung paborito ng mga terorista. Yan yung paborito ng mga ng Taliban, ng Afghanistan, ng Afghan Army, kahit ang China, ang gamit nila AK AK-47 yan. Ang Russia, AK-47 yan. 73 ang rifle na rehistrado kay Duterte, AK-47. Mayroon pa siyang mga nakarehistro sa kanyang Galil. Ang Galil, assault rifle yan na gawa ng Israel. Imagine niyo yan. Anong paggagamitan niya yan?
Anong paggagamitan mo niyan? AK-47, 75 na piraso. 75 na unit ay na baril na AK-47. Assault rifle 'yan. Marami rin daw Galil. Assault rifle din 'yan. Israeli made yang Galil. Malamang may mga Uzi pa 'yan. Israeli made din 'yan. Submachine gun 'yan. Assault rifle din 'yan. Matindi to mga kabunyog. Alam nyo kung bakit nagawa ito ni Duterte? Kasi mayroon siyang batas na pinirmahan. Pinirmahan niya yung batas, mga kabunyog, pinirmahan niya ito, yung Republic Act 11766. Dati kasi, ang batas natin, sa pagpaparehistro ng paglilisensya ng mga baril ay itong Republic Act 10591. Ito yung kay Pinoy pang panahon. 10591, yung tungkol sa mga firearms, ammunitions. Ngayon, dito sa Republic Act 10591, yung LTAP registration, 2 years lang. 2 years. Tapos, yung LTAP mo, ang ibig pong sabihin ng LTAP, LTOPF, License to Own, Possess, License to Own and Possess Firearms. Bago ka papayagang magkaroon ng baril, kailangan mong kumuha ng lisensya na ikaw nga ay may license na mag-own o magmay-ari at mag-possess ng baril. Ang tawag po sa lisensya na yon, LTAP, License to Own, Possess Firearms. Kaya lang dati, nung panahon ni Pinoy, Republic Act 10591, 2 years lang yan. 2 years lang yan. Kay Duterte, pinirmahan niya yung isang batas na Republic Act 11766. Dito sa 11766, ang validity ng mga lisensya ng baril ay na-extend. Mga kabunyog, na-extend to 10 years. 10 years na. Kaya, kung may lisensya ka na magmay-ari ng baril, mula sa dating 2 years, naging 10 years. Napaboran si Duterte. Kaya yung mga pinarehistro niyang baril noong June 2022, June 2022, kasi pinarehistro niya June 2022, 2 weeks before siya matapos ang termino. Natapos yung termino niya June 30. 2 weeks before June 30, sa parehong buwan ng June, nag-apply siyang parehistro, lisensyahan yung mga baril niya. Yung 358 na baril. Ngayon, yung mga nalisensyahan na yun na baril, na 358, ang validity ng lisensya niya ngayon dyan ay 10 years. Ibig sabihin hanggang March 2032. Bakit naging 10 years na? Kasi may pinirmahan na batas si Duterte na yung mga firearms license, ang lisensya 2 years, in-extend niya ng 10 years. Napaboran siya ngayon. Kaya, hanggang 2032 pa yung mga lisensya ng baril niya. Ay, matindi to mga kabunyog. Sabi ni Mercado, kahit na pwede pa yan, pwede yung baguhin ng bagong presidente. Hindi po, kasi Republic Act ito. Republic Act. Pag Republic Act, kailangan Kongreso ang mag-amend niyan. Mabuti kung mga executive order lang. Hindi po. Ano po ito? Si Duterte ang nag-approve ng batas pero ang nagpasa niyan, Kongreso, kasi Republic Act eh. So nakita nyo na mga kabunyog. Ngayon, alam nyo sa military, kasi ako nag-CMT ako, Citizens Military Training ako. Nung college ako, sa UP pa ako nag-CMT eh. Kay Apache 172, salamat sa pag-send ng donations. Graduate ako ng CMT. Ano yan? 4 na semesters kami nag-CMT. CMT 11 saka 12, saka CMT 21-22. Ganyan yung ganyan yung Citizens Military Training. O ngayon, sa CMT, ang formation ng namin, pag squad, isang squad, ang isang squad ay 7 katao. Ang isang squad, 7 katao. Ang isang platoon ay 21. Ang isang platoon ay 21 katao kasi 3 squad ang isang platoon.
Ang isang company, 3 platon, di 21 times 3, di 63. Oh, 63 katao, isang company na yon, isang company. Ang isang batalyon naman 3 companies. Oh, di 63 times kasi ang isang company ay 63 katao. Oh, bakit 63 katao ang isang company? Kasi nga ang isang company 3 platon. Oh, bawat platon is 21 katao. Oh, 21 katao, isang platon, times 3, di 63. 63, isang company. 63 times 3. 3 companies equals 1 batalyon. Oh, 180 plus or 190 plus. Oh, ano pa lang, ibig sabihin, 2 batalyon halos ang 2 batalyon, kung bawat isa may baril. Batalyon na ngayon ang ni Duterte, aarmasan ng kanyang 350. Parang 2 batalyon na yata yan eh. Oh. Oh, ganun din si Alvin Daet Palau, ROTC niya 11, 12, 21, 22. MS eh. 'Di ba MS yan, military science. Kaya matindi to. 2 batalyon. 2 batalyon ang ni Duterte, mga kabunyog. 350 na baril. Matindi to. Ganyan din ang baril noon ang patuan. Nang matapos yung pagpatay, yung mga 58 yata nung namatay sa Maguindanao Massacre, ni-raid yung bahay ni Ampatuan, 1,000 na baril ang nakuha kay Ampatuan. 1,000. Oh, siyempre mas marami pa yung kay Ampatuan kaysa kay Duterte, pero warlord yon. Political warlord yon. Mindanao kasi yun eh. Mindanao. Ay ito si Duterte, saka yon, Bangsamoro. Ito si Duterte, Davao City. Tapos ganyan karami ang baril. Paano nangyayari yan? O sasabihin kasi ng iba, ay mayroon naman palang lisensya, Attorney Enzo. O, tama. May lisensya naman. Pero ang tanong, tama si Gigi. Aanin ba ang napakaraming baril na yan? Saka, bakit ganyan? Bakit pinapayagan yan? Dapat nga kinukontrol ang baril eh. Kinukontrol nga ang baril. Anong purpose? Tama si Idong Makabayan. Mayroon po kasi tayong tinatawag na top 5 LTAP. Top 5 ay type 5. Yung tipo ng LTAP, kasi yung LTAP, yung License to Own and Possess Firearms, LTAP, mayroong type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. Pag type 5 ka na LTAP, ang inaprubahan sa'yo, type 5. Yung type 5 na LTAP, pwede kang magmay-ari ng baril na more than 15. Sasabihin mo lang, gun collector ka. Oh, yan. Doon nag-qualify si Duterte. Gun collector. More than 15 ang pwedeng ariin niya. Pero, bakit naman 358 na baril? At saka mga high-powered. Ay, grabe mga kabunyog. Wala talaga. Kaya, paano naman talaga masusugpo ang mga patayan sa Pilipinas? Kung ganyan, napakaluwag magmay-ari ng baril basta't makapangyarihan ka, basta't malakas ka sa PNP. Oh, di ba? Magkano ba ang halaga ng baril na yan? Ano ito? Ang halaga niyan, umaabot daw ng 7 million. Umaabot ng 7 million yung baril na yan. Pero ang diniklara ni Duterteng Salen, 28 million. O diba, doon pa lang obvious na nagsisinungaling na. 28 million yung assets. Statement of assets, liabilities and net worth, 28 million. Tapos, mayroon kang baril na nagkakahalaga ng 7 million. Diba? Oh, ang tindi nito, mga kabunyog. Kaya, ito po, yan yung mga nangyari dito kay Duterte. 2 weeks bago siya natapos yung termino niya, pinarehistro niya yung 358 na baril. Ngayon, dahil 10 years na ang validity ng mga ini-issue na lisensya, kaya hanggang March 2032 ang validity ng lisensya ni Digong. Ay, sus, mga kabunyog.
Oh, sabi rin ni Jerry Cordoba, akala ko ba mahirap yang si Duterte, baril pa lang 7 million. Kaya nga mga kabunyog, huwag tayong palilin lang yan sa mga ano ni Duterte. Mahirap kuno, simple lang ang buhay. Bibili ka ba ng ganun karaming baril? 358? Sabi nga, ang computation nga, mura ng presyo, mababa ng presyo, 7 million daw ang halaga ng lahat ng yun. Ay, mga kabunyog. O ito, research ito ng Rappler. Hindi ito paninira na tulad ng ginagawa nila Badoy at Celes. Kinonfirm nila ito. Kaya kahit ipatawag yung nagsulat nito sa Rappler, kaya niyang i-confirm. Kasi may sources siya eh. Tumawag daw siya sa Firearms and Explosives Office ng PNP. At pagtawag niya sa FEO ng PNP, kinonfirm na yun nga ang lisensyadong baril kay Duterte. 73 rifles, AK-47. Ay, sus mga kabunyog. Grabe na to. Ano na bang nangyayari sa bansa natin? Kaya ano na talaga eh. Ano naman yon? Magagamit niya ba lahat ng baril na yon? O mayroon siyang ipapagamit niya sa iba? Oh, yan tuloy yung nakakaano dyan eh. Yan tuloy ang tanong ng marami dyan. Ay sus mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Grabe ang nangyayari sa bansa natin. Okay, mga kabunyog. Blessed Sunday na lang sa inyong lahat. Ayan, basahin nyo yung sa Rappler niyan. Grabe yan. Grabe po yung sinulat na yan ng sabi ni Oric Limbot, wala pa dyan yung mga hindi lisensyado. Oo, ito yung ito yung verified na license. Mas marami pa dyan ang hindi lisensyado. Sabi ni Lewis Matt, may mga big bikes pa siya, milyon din ang halaga ng big bike. O kaya nga, so paano ka makakapagsabi ngayon na mahirap sila Duterte tulad ng sinasabi niya? Wala. Manluloko yan. Tama yung point ni Lewis Matt eh. O di ba big bike din yung hobby ni Duterte, nagbibig bike sila ni Kibuloy. Tsaka ito, kay Duterte to, malamang si Kibuloy doon sa kanyang kingdom, ang dami ring baril sigurado yan. Di ba? Kasi nung presidente si Duterte, malakas si Kibuloy dyan, siguro nagparehistro rin ng maraming baril yan. Ay, sus, mga kabunyog. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.